Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 4, Week 4. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga aktibong Pilipino sa iba't ibang larangan. Para sa ating unang aralin, ito ay tungkol sa mga aktibong Pilipino sa larangan ng pamahalaan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang matutukoy ang mga taong kabilang sa pamahalaan at may ilalarawan ang tungkulin ng mga aktibong Pilipino sa pamahalaan. Para sa ating unang gawain, hanapin ang mga sumusunod na salita. Hanapin ang mga salitang congressman, gobernador, kagawad, kapitan, konsehal, pangulo, senador at mayor. Magaling! Ang mga salitang hinanap ninyo ay mga salitang kabilang sa pamahalaan. Ang pamahalaan ay grupo ng mga taong namumuno at naglilingkod sa ating bansa. Sila ay tinatawag na mga opisyal ng gobyerno. Tinutulungan nila ang mga tao at gumagawa ng batas para sa kaayusan ng lahat. Narito ang ilan sa mga opisyal ng pamahalaan. Una ay ang Pangulo o Presidente, pinuno ng buong Pilipinas. Halimbawa ay si Ferdinand Marcos Jr. Siya ang namumuno sa bansa at nagpapatupad ng batas. Ikalawa ay ang Vice Presidente, tinutulungan ang Pangulo sa pamamahala ng buong bansa. Sunod naman ay ang Senador, gumagawa ng batas para sa buong bansa kasama ang ibang senador. Ito naman ang kinatawan o congressman. Kinakatawan ang isang distrito sa paggawa ng batas sa Kongreso. Sunod naman ay ang gobernador, namumuno sa isang lalawigan o probinsya. Siya ang namamahala sa mga bayan at lungsod sa probinsya. Ito naman ang vice-gobernador, tinutulungan ang gobernador sa pamamahala ng probinsya. Sunod naman ang mayor, namumuno sa lungsod o bayan. Siya ang nangangasiwa sa mga programa at proyekto sa kanyang lugar. Sunod naman ang vice-mayor, tinutulungan ang mayor at namumuno sa sangguniang panlungsod o bayan. Sunod naman ang konsehal, tinutulungan ang mayor sa paggawa ng mga batas sa lungsod o bayan. Kasama din ang kapitan, namumuno sa barangay. Siya ang tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. At kabilang din ang mga kagawad, tinutulungan ang kapitan sa pagpapatupad ng mga proyekto at batas sa barangay. Lahat sila ay mga leader na may tungkulin na tumulong, gumawa ng batas at panatilihin ang kaayusan sa ating bansa at komunidad. Kahit bata pa, maaari kang maging aktibong Pilipino tulad ng mga opisyal ng pamahalaan. Narito ang mga simpleng paraan. Una, sumunod sa mga patakaran sa paaralan at sa bahay. Ikalawa, makilahok sa mga gawain tulad ng paglilinis ng silid-aralan o pagtatanim. Ikatlo, tumulong sa kaklase at kapamilya kapag may nangangailangan. Ikaapat, maging tapat at responsable sa paggawa ng takdang aralin. Ikalima, makinig at magbigay ng sariling opinyon sa tamang paraan tulad ng sa class discussion. At ang panghuli, pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura. Magiging aktibo tayong mag-aaral kung tayo ay masunurin, matulugin, responsable at may malasakit sa kapwa at sa ating komunidad. Kahit bata pa, maaari na tayong makatulong sa bayan. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Piliin ang tamang sagot. Sino ang namumuno sa buong bansa? Magaling! Sino ang namumuno sa barangay? Tama! Sino ang gumagawa ng batas para sa buong bansa? Magaling! Sino ang namumuno sa lungsod o bayan? Tama!
Ano ang ginagawa ng isang vice presidente? Mahusay! Para naman sa sunod na gawain, tukuyin kung ang mga sumusunod ay tama o mali. Isulat sa patlang ang sagot. Una, dapat sumunod tayo sa mga patakaran sa paaralan at sa bahay. Magaling! Ikalawa, hindi mahalaga ang tumulong sa kaklase o kapamilya kapag may nangangailangan. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ikatlo, makikilahok tayo sa mga gawain tulad ng paglilinis ng silid-aralan at pagtatanim. Tama! Ikaapat, ang pagiging tapat at responsable sa paggawa ng takdang aralin ay hindi mahalaga. Magaling! Ikalima, maaari tayong makinig at magbigay ng sariling opinyon sa tamang paraan sa klase. Magaling! Ngayon, natutunan natin ang tungkol sa mga opisyal na pamahalaan at kung paano maging aktibong Pilipino. Tandaan natin na kahit bata pa, maaari tayong makatulong sa ating pamilya, paaralan at komunidad. Ang maliit na bagay na ating ginagawa araw-araw tulad ng pagiging masunurin, responsable at matulungin ay paraan upang magpakita ng malasakit at pagmamahal sa bayan. Lagi sana nating tandaan, ang pagiging aktibong Pilipino ay hindi nakadepende sa posisyon o katayuan. Kahit sa maliit na bagay sa araw-araw tulad ng pagtulong sa kapwa, pagsunod sa tama at pangangalaga sa kalikasan na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa bayan at komunidad. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!